Naabay authority si Peter Tanchi nga mutudlo base sa Biblia. Ako mayon ko wala gyud. Nga naman, kay si Pablo nag-ingon, unsaon nimo pagtudlo o legal nga mutudlo kung wa ka gipadala sa to pag-authorize. Pangutana, unsa may ebidensya? Unsa may historical evidence nga si Peter Tanchi gi-authorize o gipadala siya sa Dios? Wala. Kay sa atong nakita, nahibaw-an, si Peter Tanchi nakapanudlo sa Biblia, nagwaliwali siya, pinagirag basa-basa sa Biblia. Walay ga-authorize niya. Ang protocol sa Biblia kung mag-authorize kay na may personal nga mo laying of hands nimo, mo ordain nimo. Parehas nga si Kristo ga-authorize sa mga apostol, personal gyud. Di ba? Itong niingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Personal gyud gipamili ni Kristo ang iyang mga gisugo, mga apostol. Unya ang mga apostol pod kung mag-ordain, mag-authorize og mga successor nila, pandong man sa ulo, niagis kamot. Kanang gitawag na itong holy ordination, apostolic succession. Nya kay Katoliko may pamatuod na nga ang iyang ordination gikan sa mga apostol. So, ang authority naa sa mga obispo. Bisan pag unsa ka mayng laki ni Peter Tanchi mutudlo, wa man siya authority, matamaan siya anang giingon ni Pablo sa Roma 10:15, unsaon nimo pagtudlo kung wa ka gipadala. Unya, basig mo argue nga, unya, kinamas Biblia gitudlo, naalagis Biblia, pero di man ka authorize. Sa gobyerno lagi, kinahanglan mag-authority ng teacher. Kaya kinahanglan pasado ka, kinahanglan DepEd teacher ka para ma-recognize kang teacher. Kung abogado po ka, kinahanglan pasado ka sa bar exam. Unya, kung magpresidente po ka, kinahanglan nakadaog ka sa eleksyon sa pagka-presidente. So, proseso na. Ya ang nahitabo ron, mo ning nidaghan ning relihiyon, kay ang gihimong pag-authorize sa ilang pagtudlo, pinaagiras pagbasa-basa og Biblia. Na inigbasa, kung siya nasabtan mo, ingon dayon nga, oy, gigiyahan ako sa Espiritu, preacher nako, pastor nako. Dili man na inana. Dili man na inana. Sundo na to ang protocol sa Biblia, protocol ni Kristo, giunsa niya pag-authorize ang mga mensahero nga iyang gisugo, mga apostol pod ga-ordain, holy ordination. Mao na ka ng sacrament of holy orders, na sa sakramento, 7 ka sakramento, usa na holy orders ng ministerial. Ang ubang relihiyon na po sila ministerial, pero dili lagi makonek sa mga apostol. Only holy ordination sa Katoliko mao'y makunik historically. Kay mao gayon na sumpay. So atong ipadayon ning video ni Latigo Umandam. Biblia. So, ito po, dito natin makikita mga mahal naming kaibigan na gumawa na lang sila ng kwento kung saan-saan nila inihalin tulad yung kanilang pangatwiran para lang angkinin na yung Biblia daw ay pagmamay-ari ng Catholic Church. Guys, puntahan muna natin yung kanyang ginamit na analogy, yung lupa. Yung lupa, kapag ang isang tao ay gustong magmamay-ari ng lupa, ito po ay kailangan niyang bilhin. Hanggat wala pong papel, hanggat wala po siyang yung tinatawag na ownership, no? Yung titulo, hindi ka po pwedeng maging legit na nagmamay-ari ng lupa. Kahit gaano ka katagal sa isang lupa, kapag ka wala kang papel na ikaw ang nagmamay-ari niyan, manatiling pag-aangkin yan. Paano mapapatunayan ng isang lupa, kahit magtanong tayo sa mga lawyer, na ikaw talaga ang legit na may owner? Mayroon kang hawak na papel. At kung mayroon kang papel, yung papel na hinawakan mo ay nakapangalan mismo sa iyo. Kasi ikaw po yung owner.
Diba? Kung halimbawa, mayroon kang pagmamayari, halimbawa lang, sasakyan. Sino yung nakapangalan ng sasakyan mo? Ikaw mismo. So, mao ni akong giingon kaganina nga policy of equivocation. Kay iya man gipalutaw nga sa ato pa makaklaim ra day ang Katoliko sa ownership sa Biblia kung dunay siya kanang papel nga moingon nga gipirmahag abogado nga Katoliko may tagyaan ning Bible. Ito yang giparehas tanan sa kanabang pagmamayari, pagbaton o pagpanag-iya og yuta nga kinahanglag titulo. Mo yang gingunana. Dili na pwede sa Biblia. Di na pwede sa Biblia kay ang Biblia walay balaod ang gobyerno nga siya may mo regulate or mo paligalize sa ownership sa Biblia, dili. In fact, ang church og state separate. Di manggilabot ang gobyerno sa pamamahala sa simbahan. Naalang siya mga balaod, pero ang pag-ingon nga kinsay legal nga mo itag-iyas Biblia, walay balaod nga mo sa gobyerno ngayon ana. Ikaduha pod, ang simbahan wala po niya gikuhaan og katungod o murabag iyang gi-exclusive ang Biblia nga aron dili makahawid ang mga dili Katoliko nga dili tagiya, dili na mo'y huna-huna sa mga obispo. Kay ang pulong sa Dios para man sa tanan, sa ato pa gilibre na sa simbahan nga bisag dili Katoliko makahawid og Biblia. Pero dili na nimo malikayan ang history nga Katoliko yun may gatibuok sa Biblia. Siya may unang gahawid sa Biblia. Therefore, siya may authoritative mutudloan ning Biblia. So pasalamat gani ang mga dili Katoliko nga wala gi-strictus Katoliko nga bisag siya mo'y tag-iya, wala gid siya nagpahimo og papel ba nga gipanutaryuhan dito sa gobyerno nga sa abogado nga ayaw mo og gamit ani kay Katoliko mo'y tag-iya ani. Salamat sila gani, mo bitaw nakabaton sila Biblia. Di man po nahimuon sa simbahan kay wala man po balaod sa gobyerno nga nag-require sa simbahan nga magpabutang og papilis anang ownership sa Biblia, wala. Dahil ang pinakadakong punto nga ang simbahan dili gid pud mobuhat anang iyang iistrikto ang iyang ownership sa Biblia nga aron dili makahawid ng mga dili Katoliko. Dili na kay against po na sa pagtuong Kristohanon nga ang salita ng Dios para sa tanang tao. So meaning ilibre gyud na nga bisan kinsa makabaton jud kopya. Pero gikan as Katoliko, dapat i-recognize lang po nunta nila nga bisag walay papel kay di naman na kinahanglan pa kay wa man na gi-require sa gobyerno, dapat ilang i-recognize nga Katoliko mo'y tag-iya aning Biblia next to God. Sila nakapanag-iya pod kay wala man gihinakog sa Katoliko nga iyang gipa dokumento ipapirmahag abogado aron dili sila makahawid og Biblia kay sa Katoliko na dili man po na against man po na sa will sa simbahan. Kay ang pulong sa Dios para mas tanan. So mo na wala na gi-stricto sa Katoliko. Mao bitaw nga ang saksi ni Jehova naka-translate sila ila. Kay nanguha sila kopya gikan sa Katoliko then ilang gi-translate og ilang kaugalingong translation. Kanang New World Translation nga daghan ra bang gipang-usab para mohaom sa ilang religion nga Jehovah's Witness. Ang mga translation giklaro gyud Jehovah. Kaysa ubang mga bagong hubad ron, Lord naman, Lord God, or Yahweh, ang ilang translation, litra por litra gyud Jehovah, kay mo may ngalan silang relihiyon. Pero asa sila gikan historically, gikan na nila sa Katoliko ng ilang Biblia. Pero kulang lang og ihap. Kay ila man gisunod ang Protestante nga 39 lang ang Old Testament. Gikan man gis Katoliko ang Biblia. Okay.
kanang saksi ni Uba o sa kanus ama na natukod mga 1870s. Unya sa akong nahibaw-an, usa na sa offshoot sa katong Millerites kay kanang 70 Adventist akong nahibaw-an, ang pamilya ni Ellen White kay mo man ay founder na pamilya ni Ellen White gyud. So wa pa nakatukod si Ellen White og SDA 70 Adventist. Mga protestante na sila nga Methodist kung wa ko malimot, wa ko masayop. Methodist yun ang pamilya ni Ellen White. Dayon si Ellen White na influence ni Miller nga isa ka kung wa ko malimot ato masayop brog Baptist man to gani. Oh. Nya gatagna pod. Dito sila murag na wala ang ilang pagka Methodist kay mura man sila na convert sa grupo ni Miller. Munang sige na sila paminaw ni Miller dito. Magwali-wali din, magtagna-tagna po. Dahil doon na may gitagna si Miller nga wala matuman. Munang nangabugnaw din sila. Ay, di man kathuan si Miller kay gatagna-tagna man matuman. Then, dito na din nagsiak-siak. Si Ellen White nakatukod siya iyan ni atong 1863. Oh, mo nang SDA sa Budista, mo nang gibalik tong Jewish Sabbath. Dayon, kanang founder anang saksi ni Uba sa akong nahibawan, na-influence po na dito sa Miller din. Nagkabag sa lagi, kay di naman kasaligan si Miller, mo na nga kato si Charles Taze Russell, naghimo po siya iyang laing relihiyon, gitawag og saksi ni Jehovah. Og, dili manggaling ko katunong sa specific yun nga historya na tun-in na lang ninyo. Okay, dili po kay ko expert og history. Okay. So, mauna, basta mulay akong nahibawan nga nadumduman ako nga kanang saksi ni Uba og 70 Adventist kadugan-dungan ra na. Kay ang 70 Adventist 1863, then ang saksi ni Uba mga diha na 1870s. So, bali, una lang si Ellen White natukod niyang SDA, sunod na lang po dayon ang saksi ni Uba. Pero kana silang mga grupuha, mga offshoot na sila atong kang Miller. Kay nangabugnaw man sila sa Miller, kay nagtagna mas Miller nga wa matuman. Bisan gani si Ellen White po, na po na siya tagna nga wa matuman. So, mauna. Unya, kung tanaw na to nga unya kining Iglesia ni Cristo nasamot awahi. So ang Protestante pod katong relihiyon una ni Ellen White ug sa iyang mama nga Methodist, sa wa pa siya nakatukod si Ellen White ug sa Badista SDA, Protestante man to. Methodist man gitong una nilang relihiyon. Unya kanang Methodist Protestante man na. So, meaning, ang Katoliko may gibiyaan anang Protestante. So, og base anang senaryo, Katoliko may gahawid yung una sa Biblia. So, kanang mga grupo ron nga nagamit-gamit sa Biblia, awahirag yun na sila. So, bisag unsaon na to, bali-bali ang anggulo, mulutaw yun nga ang Katoliko may unang gahawid aning Biblia. Kanang ilang argument nga mga Hudiyo man ang unang gitugyanan sa pulong sa Dios tinuod. Pero dili mga Hudiyo may gatibuok, ga-canonize, gabuot sa official nga ihap. Balikon ko sa pag-ingon ang mga Hudiyo duha ang ilang kanon sa Old Testament. 39 o 46. Mga obispo na may nag-ingon nga, oy dili ng 39 kay kulang, kanarang 46. Itong Septuagint. Kay mo po kuno gigamit sa mga apostol. Then, ang New Testament, o ang gabuot, ga-canonize, mga obispo na. Katoliko, wapay Protestante yan. Dili pod ang mga apostol may gabuot, unsa nga libro nga i-appeal sa New Testament. Oh. Ang mga apostol gani, wa man sila suguan ni Kristo og manulat. Usaray makita na tong gi-instructan nga magsulat basig na pay lain, basig nakalimot ko or correct me if I'm wrong lang.
Basta sigurado ko nga si San Juan gisugo gid siya nga magsulat kanang Book of Revelation. Pero the rest silang San Pablo ug unsa pa ng mga ubang apostol diha, walay record diri sa Biblia nga gisugo sila sa Ginoo nga magsulat pod, wala. Ila-ila ra ng buot-buot. Then ang nakahuna-huna og unsa nga mga libro nila ang i-appeal sa New Testament canon, mga obispo na, successor sa authority sa mga apostol. Dili ang mga apostol may gahimo ana. Usaray nahimo nga council sa mga apostol katong Council of Jerusalem. Unya ang nakahimo sa daghang mga council, mga obispo na. Nganong motuotag mga council, ang premise lagi katong Council of Jerusalem. Unya diha sa council ra ba, pwede ra ba na mag-usab-usab? Kay parehas man na sa atong Congress o Senate nga kung magpanday sila balaod, pwede sila mag-usab-usab og balaod. Pwede nila i-repeal ang balaod, pwede nila i-amindahan, i-amin, okay naman sila authority. Kanang mga lawmakers na to. Mao po da, atong mga obispo, mga lawmakers mo po na nato sa atong simbahan. O na nga, pwede sila makausab-usab sa mga balaod nga pwede mausab. Kay dili man tanang balaod, dili pwede mausab. Bisan diri sa Biblia. Unsa may premise ana nga dili tanang balaod dili pwede mausab. Kanang Hebrehanon 7:12. Kung ilisa na ang pagkapare, ilisa no sa bang balaod. Sa to pa, naa day balaod nga pwedeng mausab. Nahinumdum ko sa usa ka pare nga ga-discuss aning unsa man mga balaod nga pwede mausab. Ang mga balaod kuno nga pwede mausab kanang disciplinary canon law, depende na sa authority. Kanang ecclesiastical law, pwede na. Ang balaod ra kuno nga dili gid usbon sa mga authority, kanang moral. Kay kanang moral di gyud na mausab, kay bisag unsaon nimo bali-bali dili maayong usbon. Unsa man ang mga moral nga balaod para sa nang ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw pangabit o kanang adultery o kanang idolatry, bawal gina kanunay. Pero kanang ubang mga balaod nga disciplinary ang dating, pwede na usbon na mga ceremonial, okay, katong mga ceremonial observance sa mga Hudiyo gitapos man to ni Kristo. So pwede ang mga bag-ong pare mag-usab na pod og bag-ong mga ceremonial para sa mga pista. Mao na ato mga pista ron sa Katoliko lahi na. Kay ipang-usab naman nato, kay pwede man na mausab. Kay katong Jewish feast gitapos man ni Kristo sa krus. So ang mga pista na po sa Christianity, maghimo na po taglain. Unya, atong mga pista ron kasagaran, nakapokus sa kabalaan. Kay mo may kanang specific instruction sa Ginoo sa gospel, kanang pagbalaan man yun. Pagbalaan. So muna atong mga pista po, nakapokus sa pista sa mga santos. Niya ang mga protestante, mga dili katoliko, dili sila attract ani kay agi anang ilang hunahuna nga kinahanglan tuas Biblia tanan sayop na. Natay si topic aning mahitungod sa sula eskriptura. Kay sa una abinakog sakto ng sula eskriptura, Bible alone. Karon sa akong nahibaw-an, makaingon ako nga yawa de may gapuluyo anang Bible alone. Ngano makaingon kog yawa? Kay ang Christianity progressive. Sa to pa, maglambo ang iyang kahibalo, dili stagnant. Nga kung sa to sa una, katura, dili maglambo, sayop day na. So kung ang yawa, mapatuo ka sa yawa nga, Bible alone, sa to pa, dili mo lambo. Ug maunay sakto nimo nga, kadturang naas Biblia, dili na mao ang gitudlo ni Kristo. Kay si Kristo, unsay giingon ni Kristo sa Juan 14:12, kinsa tong buot mo, mahimong akong tinunan, magbuhat sa akong gibuhat, og magbuhat siya, labaw pa niini. So, ang Christianity di ay maglambo, dili kay stagnant. Sa tagna po ni Daniel, giingon ni Daniel nga, moabot ang panahon nga mo uswag ang kahibalo. Sa King James Version, knowledge shall increase. Unya, ang knowledge kay duha ra man na, secular o religious.
Sa to pa, ang Katoliko mo makatunong kay naa may development of doctrine. Sa ubang relihiyon, mahadlok man sila ng development of doctrine kay manggawas na kung sa Biblia. So mo nang nakaingon ko nga, yawa gi gapaluyo anang sula eskriptura, Bible alone. Ngano man, kay dili man niya dawaton ang mga kalambuan. Nga mo man na instruction sa Biblia, knowledge shall increase. Na kung bukis ka katong tuwara sa Bible niya kay naa may lamdag sa espiritu. Nga sakto gyapon mga pagtulon ana, di na nimo na madawat kay wa man na sa Biblia. Na kalambuan naman na. Pagkadaghang kalambuan nga na benefited ang mga dili Katoliko. Saway-saway sila development sa Katoliko nga tagamtam gani sila sa development sa Katoliko na himaya gali sila para sa ning atong Biblia mga apostol sa una wala man sila Biblia nga naay old ug new kay dili gud sila magakompile ug nagtapok sa Old ug New Testament. Mga obispo naman nga Katoliko man may nakahimuan na di nabulahan ng mga dili Katoliko kay naa na sila sipit-sipitan nga Biblia ron di na chapter ug verse. Di ba? Mauna nga, saway-saway sila sa Katoliko kay galambo. Nga, nahimaya po sila sa kalambuan nga gihimos Katoliko. Kanang pagbutang lang chapter og verse di ay. Kaya ang mga apostol, wa man na nila mabutang sa una ng Biblia na to chapter og verse. Na pag-page, numbering. Nga, sayon gud na to, tunan kay sayon malukit, agis mga numbering niya. Dili man una na panahon sa mga apostol. Then ito pong gisulat sa mga apostol sa una og mag-Grigo ilang sulat, Greek ra po, di mta ka sabot ana og dili na i-translate. Nya Hebrew po i-translate na. Isa may gahago nag-translate. Obis po. Yan gawat-awat na lang po dahil mga protestante. Yan gahubad-hubad po sila gila. Oo. So, mao na. Atong ipadayon ning video ni Latigo. Kaya may papel. Kung lupa, mayroon kang titulo. Ang titulo nakapangalan mismo sa iyo kung ikaw ang nagmay-ari ng lupa niyon. Pero kung halimbawa, hindi ikaw ang nagmamay-ari ng lupa, nakitira ka lang doon, hindi ka ang may-ari ng lupa. Lalo na Kining iyang palusot, irrelevant ni siya sa akong argument. Yan naman kay Biblia man ta nakapokus. Ang lupa, ang yuta nga akong gi-example, sa punto raman nga tungod kay kung kinsay unang nakadiscovery anang yuta nakapuyo, mao'y makapanag-iya o mao'y makapatitulo. Niya, sa Biblia, atong gigamit ng analogy, sa punto ra nga kung kinsay unang naghawid, kinsay nag-compile, nagtibok sa Biblia, nagbutang og chapter og verse, Katoliko man. So diha nato gikuha nga, uy, Katoliko gyud tagyas Biblia. Kaya siya may gahago ana. Nga maingon ani na karon. Iya kung maingon siya nga, na kasulatan nga, nagpamatuod nga Katoliko mo itag, di na nakinahanglan kay unang-una ang gobyerno wa man mag-require na bagoy balaod nga kinahanglan dunay kasulatan ang Katoliko sa pagpanag-iya sa Biblia. Nya kung mangutana pugas Katoliko, di na pud maguna-una ang mga obispo ana kay ano maguna-una pa ang mga obispo ana nga wa man pud ga-require ang gobyerno. Yan ikaduha ang gobyerno maula pud mag-require na sa simbahan nga naman kay ang Diyos God mo'y labaw aning simbahan. Unya kung ang gobyerno mo require sa simbahan nga mahitungod sa ownership sa Biblia sa tupad ay labaw dahil ng gobyerno sa tao. Dili. Basta butang nagali nga espirituhanon pang relihiyon, labas na ang gobyerno ana. Ang gobyerno igo na lang mag-regulate nga unsay mga maayo nga mahitabo nga para malikayan po ng mga dili na mao nga
religious beliefs nga labi ng panalitan na relihiyon nga nagtudlo og pamatay o kana sulod ang gobyerno na kay sa mo ng klase as relihiyon. Okay, di ba? Pero sistema sa pagtuo dili lang makadaot dili sagdan kas gobyerno na. So mao na, so irrelevant ang iyang paggamit sa argumento nga kinahanglan dunay kasulatan sama sa yuta nga kinahanglan titulo. Pwede unta na kung ang gobyerno nag-require sa simbahan nga na siya kasulatan nga pag-ingon nga iya ani. Pero dili lagi na, no? Dili na mahunaw-naan pod sa mga obispo kay dili man istrikto ang simbahan sa pagpanag-iya sa Biblia. Kay kung istrikto pa ang Katoliko sa pagpanag-iya sa Biblia, di dugay ra niya ning pa kasulatan. Parang dili makahawid ng mga dili Katoliko. Mo against po na sa gitudlo sa Ginoo nga ang kasulatan para sa tanan. So mao na nga bisag Katoliko mo'y tag-iya, iya pong gitugot nga makabaton og kopya ang mga tao makatoliko magdili. Pero diha taron maproblema sa unsaon pag-interpret. Labi na kung mulikay ta sa pagka-final arbiter sa mga obispo o magisterium. Kay magbuot ta og ato. Atong ipadayon ning video ni Latigo. Nana ni sa tunga dapit. Inaangkin mo lang yan. Kung mayroong ibang nagmamayari niyan, hindi ka po pwedeng mag-angkin yan. Talo ka talaga pagdating sa korte. Yung tinitirhan mo, hindi ikaw ang mayari. Maging sa iyo lang yan kapag ka nakapangalan na sa iyo. Tanong, ang Biblia ba? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang Katoliko ang nagmamayari ng salita ng Diyos o banal na kasulatan? Wala po tayong mababasa na ganoon, mga mahal naming kaibigan. Kahit baliktad-baliktarin ninyo ang Biblia, hindi tayo makabasa na yung salita ng Diyos, ito yung Biblia, no? O banal na kasulatan ay pagmamayari ng simbahang Katoliko. Okay, nangita na po siya litra por litra. Sa ato pa, kung walay litra por litra sa sulod sa Biblia, nga Katoliko mo'y tag-iya sa Biblia, sa ato pa, pangutan na, kinsa'y tag-iya. Kay kinahanglan na amang human ownership diri sa yuta. Kay bisan ang Dios tag-iya sa tanan, na may human ownership ang yuta lagi. So kining Bible po na siya human ownership. Kay siya man ang mo take care ana mo, siya may caretaker ana nga may mutudlo ana. Kay kung walay caretaker anang Biblia, hato pa bisan kinsa mo'y mutudlo ana. Di mo man nahitabo aning atong kalibutan no na daghang relihiyon kay bisan kinsa may mutudlo nya dili parehas og sabot. Di ba? Then kung gikinahanglan po na nga basahon gyud ka sa Biblia na, di basahon po nato sa Biblia katong iyang himong example nga kinahanglan patituluhan ng manag-iya sa yuta. Palitan si Latigo Umanda no kining atong gikomentaryohan na siya yuta den iyang gipatituluhan. Pwede po siya nako pangutan-on agi sa iyang line of reasoning nga asa nas Biblia. Okay, asa mas Biblia nga ikaw mo'y tag-iyaan ng imong yuta. Di moingon juga adi na kinahanglan kay kung di mabasa sa Biblia dili day ako'y tag-iya sa yuta nga namon ko'y tituluan o na inana na siya. So ang iya palusot lang tong iya nga namasid lang siya nga madala niya ang mga tao. So posible po nga madala niya ang mga tao sa iyang argument nga, uy, wala man sa Biblia nga Katoliko may tag-iya sa Biblia. Una, dili Katoliko may tag-iya sa Biblia. Na kung dili Katoliko, kinsa man. Alang-alang sila nga, awahira man na sila naghawid sa Biblia. Yawa po magtudlo ang Biblia nga kung dili na masulat sa Biblia, dili na tinuod. Gani si Apostol Pablo kung manudlo, wa man siya mag-ingon nga kanarang sulat mo ituhuan. Sa 2 Tesalonica 2:15.
Sa Juan 21:25 po, dili tanan sa gibuhat ni Kristo nasulat. Nya ang buhat ni Kristo either magmilagro o magtudlo. Nya dili kuno tanan nasulat. Unya pangitaon ganin mo tanan sulod sa Biblia nga di man tanan nasulat. Di ba? So debunk na to, no? Na refute na to ang yang argument. Nisulay lang siya. Depende ra po na sa mga maminaw. Mao na nga ato gyung gubuon ng sola scriptura principle. Kay kung dili gali mawala sa huna-huna sa mga tao ng sola scriptura mo'y basihan, Bible alone, mao nang madala gyud anang klasyas argumento. Kanang maingon ba, asa mas Biblia mabasa ang pulong Pope? Asa mabasa sa Biblia Roman Catholic Church? Kung tanawon sa history, mao man gyud na. Unya kay wa naman na masulat sa unang siglo kay ano alang-alang mabasa din nimo ng awahin na nahitabo niya pangitaon nimo sa unang siglo pagka sayo pa na. Kay kanang description gani nga Roman Catholic Church awahin naman na desisyon ni sa First Vatican Council naman. Nganong pangitaon man nimo ang desisyon sa 1870 sa unang siglo, nga wa pa man na mahitabo sa unang siglo. Muna nga, wrong na siya nga panghuna-huna nga ang mga council sa mga awahing council, pangitaon nimo ng desisyon na panahon sa mga apostol. Sayop na, kay parehas raman nag-eskwela kas pagka-abogado, then nag-research kag mga desisyon sa korte, for example, desisyon sa Supreme Court, dayon moingon ka nga, para mabright yu kog maayo, mag-advance ko akong tun-an og ang desisyon sa Supreme Court 2045. Nabuang ka? Makita bago nimo ng desisyon sa Supreme Court 2045 nga wala pa man na nahitabo. Ingon na, dili na pwede. So, kanang pagtawag og Roman Catholic Church sa iglesia, awahin na. Yan to ng First Vatican Council. Nya nga mangutana man ka nga asa mabasa nga nag-ingon ang mga apostol nga ang iglesia Roman Catholic Church. Misnomer na siyang argument. Nga nung malitok mo na sa mga apostol nga wala pa man nahitabo tong First Vatican Council. Ang argument, ang basihan, ang rason nga nung Roman Catholic Church ang iglesia nga gisugdan ni Kristo kay gitawag man siya Roman Catholic Church. Yan tong First Vatican Council. Kay nag-ingon pod ang Jeremiah 31:21 nga magbutang og mga palatandaan o description. Biblical man po na. Nya, parasaan ang pagtawag og Pope sa leader. Maingon nga, asa man na mabasa sa Biblia. Ganong basahon man sa Biblia nga, sa ika-unom naman na nga siglo na imbento ng a term sa pagtawag sa office ni Peter. Gani, sa atong panahon ron, daghan kay tang mga terminology nga atong gigamit nga wala gigamit sa mga apostol sa ilang panahon pero valid gihapon. Kana lang pagtawag nato og Dios, God, dili biya na mo'y term gigamit sa mga Hebro o Griego sa una. Kay ang pagtawag sa mga Hebro sa labang makagagahom Elohim, dili God. Sa Greek pod Theos, dili God. Awahin na nato gigaman og termino nga God instead sa Elohim og Theos. Karon pwede ba himuong argumento nga mayon adita mo tuo og God kay dili man na mao ang gigamit sa mga Hebro o Griego sa una. Elohim man og Theos. Dili di ka mo tuo ni God kay agi ras termino nga lahi na. Dili na. Ang termino nga Pope, awahin na gigamit pagtawag sa katungdanan ni Pedro. Awahin na hingalig Pope ang authority o office o katungdanan ni Pedro. Kay kung ilang i-invalidate ang katungdanan sa Pope tungod kay dili pa Pope ang pagtawag ana sa una, di igo pod tamaan pod ang mga iglesia ni Kristo kay dili man pod mabasa sa gisulat sa mga apostol ang pagtawag og executive minister sa ilang leader. Di ba? Di gyud ang kabasa. Sulod sa Biblia nga nganlan og executive minister ang leader sa iglesia.
Wala. So sila pod naa pod sila imbento nga termino, pero gani dili man naka invento ang Iglesia ni Cristo anang termino nga executive kay English man na. Okay, ila lang nang gigamit. Pero wala na gigamit sa mga apostol sa ilang panahon. Padayon na to ning iyang video. So yung sinasabi niya, puro lang claim yon. Sabi niya dito Catholic Church ang kinasangkapan sa pagbuo ng Biblia. Isa na naman itong kasinungalingan, guys. Mga mahal naming kaibigan. Hindi po totoo na ang Catholic Church ang nagbuo ng Biblia. Anong katunayan na hindi po ang Catholic Church ang nagbuo ng Biblia? Sapagkat ang Biblia, kung pupuntahin natin ang Old Testament, ito po ay nabuo na. Wala pa yung iglesyang itinatag ni Kristo na inangkin ng maraming iglesia ngayon. Bahagi po yan ng Biblia, ang Old Testament. Ito po ay nabuo na. So paano mo sasabihin na ang Katolik ang may-ari? Walang kinalaman ang Katoliko sa pagbuo ng Old Testament. Ang New Testament, ang New Testament, Catholic ba ang nagbuo? Hindi rin. Dahil ayon mismo sa isang pari mismo na si Darwin Kitgano, ang New Testament, hindi po ang Katoliko ang nagbuo. Di modo, kung ang Old Testament ay hindi. Ang gipasabot sa pare nga si Father Darwin, ang Old Testament, mga Hudyo gyud ana mo'y nagpanulat, pero dili sila ang nag-canonize o nagtapok sa Old ug New. Mo na punto sa pare, kay ang mga Hudyo gani sa Old Testament, wala pa sila yung New Testament. Ang atong gipasabot nga gitibuok sa Katoliko, gikumpile sa Katoliko, ang tibuok na ang Old ug New. Dili mga Hudyo may tibuok sa Biblia. Kay kadtong kasulatan sa Old Testament, wala pa to yung New Testament. Una lang mga Hudyo nakadawat sa pulong sa Ginoo, pero dili pa to kumpleto tong Old Testament. Kung magisgot ang tibuok Biblia, kay wala pa may New Testament ato. So sakto ang pare nga ang Old, mga Hudyo pa lang ato. Wala pa manggalito ma-finalize ang ihap sa kanon, kay sa ako na laging giingon ka ganina, balik-balik na nako, Palestinian o Alexandrian canon dili parehas og ihap 46 ug 39. Unya ang mga obispo gapili sa 46 kay mo man tong tuwa sa Septuagint nga mo'y gigamit pod sa mga apostol. So mao na. So ang gatibuok gyud Katoliko. Unang mga Hudyo nakadawat sa pulong sa Ginoo, pero dili sila may nag-compile nga ilangkob ang Old ug New Testament. Dili pod ang mga Hudyo may naka-finalize sa ihap, kay walay record nga ang mga apostol nag-council sila, then ilang gipilian ang ilang mga sinulat ug unsa ra ang i-apil sa New Testament. Dili mga apostol may gahimuana, ang nakahimuan na mga obispo, ang successor sa authority sa mga apostol. Sa tinuod lang, dili tanan nahimo sa mga apostol. Ang uban nga gigamit gihapon nato, gituhuan gihapon nato, ang gahimo mga obispo na. Kay ang buhat sa kaluwasan gitambayayungan sa mga apostol ug sa mga sumusunod. Kay ang saad alang kanila ug sa mga anak man sa tupa. Ang buhat sa kaluwasan, ang buhat sa simbahan, gitambayayungan sa mga sakop tanan. Panahon sa mga apostol, panahon sa mga obispo, ug hangtod gani karon apil ta. Gatambayayungay ta. Kay gingharian man sa Dios, simbahan sa Dios. So kita tanan na part. Di lang unta ta mobulag sa matuod nga simbahan nga mao ning Katoliko. Tabangan ba natong Katoliko? Tabangan pa nato ang Katoliko. Okay. Hindi Katoliko ang nagbuo at ang New Testament ay hindi Katoliko ang nagbuo. Di modo, hindi ang Katoliko ang nagmamayari ng Biblia. Pag-aangkin lang nila yon. Wala gali siya gibasihan na to, iyara tong una-una. Nganong dili man Katoliko may gabuo sa New Testament? Siguro na siyang una-una nga, mga apostol magigasulat.
Mga apostol gasulat pero dili sila mo ga determine unsa sa ilang mga sinulat ang iapil sa New Testament canon. Kay wala pa'y New Testament compilation ang mga apostol sa ilang panahon. Na nabagoy kinsa unsa may ebidensya. Bisag mubasa kag Biblia, di kang kabasa nga naay apostol nag-ingon nga 27 books lang ang listahan sa inspired word of God sa New Testament, wala. Kay sa history, daghan kaayong nanulat nga mga Kristiyanos napay didaki. Kali ang didaki, basahon na nga Kristiyano. Walang na giapil sa Biblia. Katong sinulat ni Ignacio nga disipulo ni Apostol Juan. Kristiyan gihapon tong sinulata. Pero wala na giapil sa atong Biblia kay naamanggoy kriteria ang mga obispo unsa iapil sa New Testament. Kung wa ko malimot nga kinahanglan sinulat og apostol. No, kanang sa New Testament katong mga direct ba nga gipang appoint, gipang tudlo ni Kristo sa ilang mga sinulat. So ang mga church fathers dili naman na sila apostol, successor naman na sila. So bisag Christian ang ilang gipanulat, wala giapil sa mga obispo. Kay naaman sila'y basihanan, naaman sila'y kanang unsay tawagan na giuna-huna nga criteria unsa nga mga libro ang iapil sa New Testament. Ang gahimo sa criteria mga obispo na dili mga apostol. Kaya ang mga apostol wala sila'y huna-huna, wala sila gahuna-huna sa council sa Jerusalem o sa ilang panahon nga kinahanglan mag-compile tag New Testament kay kining atong kutlo-kutloon Old Testament pa man eh. Wala sila. Nanulat sila pero wala sila gahuna-huna nga i-compile nila o i-canonize, i-deklara nga mao ni ang New Testament. Wala sila. Ang gahimo ana mga obispo na. Ang wala mahimo sa mga apostol, gihimo sa mga obispo. Dayon natong gigamit. Bisan ang mga iglesia ni Kristo ni gamit sa produkto sa mga obispo. Ngano man, sa ako nang giingon dili mga apostol mo ay ga-compile sa New Testament, gapili sa mga libro dayon giusa den gibukbayn, gitapad sa Old Testament. Wala na mahimo sa mga apostol, ang gahimo ana mga obispo. Nya gigamit pod sa mga dili Katoliko. Kanang New Testament lagi. So unsa ang kanya ni pag-ribat, no? Atong ipadayon niyang video. No? Hanggang pag-aangkin lang. Kaya kung inyong nakikita, wala siyang talatang ibinigay dito eh. Guys, mga mahal naming kaibigan, aming ipapakita sa inyo, no? Ang katunayan na hindi Katoliko ang nagbuo sa Biblia sapagkat wala pang Katoliko. Panahon pa ng mga apostol, nabuo na po ang Biblia ayon mismo sa kanila. Anong katibayan? Eto po, pakinggan po ninyo. Dito sa kanilang aklat na sumampalataya ako, isang katisismo na sinulat ni Aurelio Joaquin, na mayroon pong imprimatur ni Socrates Villegas, arsobispo ng Lingayen, Dagupan. No, siguro kilala ninyo si Socrates Villegas. Dito po sa pahina 268, ito po ay aklat nila. Kapag ipipilit nila yung kanilang sariling pag-unawa at sariling opinyon, sasalungatin nila ang kanilang aklat. Ano pong katunayan? Ang tanong natin, ano pong katunayan na ang Biblia ay nabuo na panahon pa ng mga apostol? Dito po sa 268, ito ang dahilan kung bakit natatangi ang panahon ng mga apostol sa kasaysayan ng iglesia. Ito, period. Pansinin ninyo, dito po ay meron pong binabanggit na panahon ng mga apostol. So, ito, tuloy natin. Sa panahong ito, nabuo ang mga aklat na salita ng Diyos, ang Biblia sa kasalukuyang anyo nito bilang permanenteng batayan ng pananampalataya ng iglesia. Pansinin nyo ha, sa panahong ito. Teka muna, baka ang binabanggit dito na panahong ito ay panahon natin ngayon. Tuloy natin dito sa page 269.
Eto, nakikita niyo. Anong sinasabi? Ang Biblia na nabuo sa panahon ng mga apostol ay permanenteng pamantayan ng pananampalataya. Ayan, malinaw yan, mga mahal naming kaibigan. Sinong sumulat ng aklat na ito? Katoliko. So, sa panahon ba ng mga apostol, meron bang Katoliko? Wala. Wala pang Katoliko Romano, mga kaibigan po namin. Kasi kung sa panahon ng mga apostol, meron ng Katoliko Romano, edi dapat sana ay isinulat na sana ng mga apostol ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, out of context ang iyang paggamit sa katong term nga gikutlo niya nga basahon nga nabuo. Kay ang gipasabot sa pare ato nga panahon sa mga apostol nanulat sila. Nakapanulat gid sila sa ilang panahon. Pero wala pa nila mapili unsa nga mga libro ang iapil sa New Testament. Gihimo tong batayan pero wala pa'y canonized New Testament compilation. Unsa may canonized? Kana bang gipilian na? Gihimo nilang batayan ang ilang mga sinulat pero wala pa mapili unsay official inspired. Basaha ra gud ng Biblia kung naabay apostol lag-ingon nga ang New Testament 27 books lang. Wala. Kay awahin naman na gideklara, gipilian sa mga obispo niya itong Council of Rome 382. So, mauna, ang gipasabot na to nga wala pa matibuok panahon sa mga apostol. Kay panahon sa mga apostol, wala pa sila naka-decide unsa ra nga mga libro ang opisyal sa New o sa Old. Pero nakapanulat na sila. Pero kung mangutana ka sa Council of Jerusalem na human na bagsulat sa mga apostol tanan, wala, oy, pataka lang. Okay, ug mo na siyang una-una. Sa Council of Jerusalem, wala pa'y Book of Revelation. Kay ang Council of Jerusalem, nalimot lang ko, basta wala pa to, wala pa'y 80 AD ato. Mga around 40 to 50 kapin. Mga around ana ang Council of Jerusalem. Unya nasulat ang Revelation 90 to 100 AD. O kanang Book of John pod. O wahira gali na. Wa pa gali Book of John di ay. Kaya wahira man na. Ang gasulat atong libro nga iyang gikutlo, wala gaingon nag-specify sa pag-canonize o pagdeklara niya itong 382. Ang gipasabot lang atong nabuo tungod kay nakasulat ang mga apostol na. Pero wala pa pili og unsay iapil sa New Testament. Mauna siya. So medyo na deception ang iyang pamaagi sa pagkomento sa akong gipasabot. Kaya ang akong gipasabot kadto namang resulta sa council nga naggipilian na unsa man i-appeal sa Old Testament katong Palestinian o Alexandrian. Kaya di man na parehas og ihap. Dili man ang mga apostol gani ang nagpili ana. Pero makita nato sa history nga ang ilang gigamit Alexandrian. Pero ang pag-canonize, pagdeklara ba? Pagdugmatize ba nga, oy, kinig yung 46 ang Old Testament. Then sa New Testament mao ni 27, dili lagi mga apostol may gahimo na, mga obispo na. Pasahara ko ng Biblia, tanawa ra gud og sila ba'y gakumpleto. Kay kung muingon kag natibuok na gyud sa mga apostol tanan pati ang pagbutang og chapter og verse mga apostol day gabutangan na. Mga apostol day ga print. Nga pa may printing press panahon sa mga apostol. Di ba? So, pero nakahibalo ko nganong gikutlo to niya kay iyang gipahimuslan ang word nga nabuo. Pero ang context dili mo tunong sa atong gipasabot. Mura-mura ra pod ba og kanang paggamit nila sa description o pangalan nga Iglesia ni Cristo.
nga tungod kay naay mabasa nga Iglesia ni Kristo, ang kunon dayon nila nga sila na mao pod katong gisulat sa basahon nga Katoliko nga nabuo, referring to sa pagpanulat sa mga apostol. Pero dili gali ito ingon na buo sa usa lang ka tuig, or kay dili man to pares og tuig. Kay sa Council of Jerusalem, katong ga-council, ga-meeting ang mga apostol, wala pa'y Book of Revelation. Ug wala pa gali ng Book of John. Kung wa ko masayop nga ang Book of John, gisulat niya mga diha na sa mga 90 AD. Hasta ng Book of Revelation. So, mauna. So, bantay mo mga viewers, mugamit gani anang pulong nabuo na, ayuhan ninyo og sabot og unsa ang gipasabot nga nabuo na. Nabuo na ang Old Testament, nabuo na ang New Testament. Mahimong ingno na to nga naa na ang Old Testament. Pero wala pa ma-finalize, ma-close ang canon kay duha lagi ka canon nila. 39 og 46. Mga obispo na'y nagbuot nga ayaw kulang ng 39. Ang 46 mo'y kumplito. Dahil sa New Testament na samot kay wagi mabasa nga ang mga apostol naka-decide na nga kinirang 27. Kay kung na-finalize na sa mga apostol nga 27, ingano pa mang ipilian pa mana sa mga obispo. Yan itong Council of Rome. Di-editso na lang untag canonize. Kay naamang kay apostol lag-ingon nga, oy, 27 tanan, wala. Nanulat sila, pero wa pa nila gi-compile. Kay ang gipasabot atong sinulat nga iyang gibasa, nabuo, gimin nga nakapanulat na ang mga apostol. Gani, katong writer ato, dapat iyang pangutan-on to og unseng mga libruha ang gipasabot nga nabuo, anang tuiga. Kay murag sa akong sabot ato murag iyang gi-general raman. Iyang gi-general ba without pinpointing sa mga tuig sa mga sinulat ug kanus-an nabuo. Di ba? Kay kung pananglit ang iyang gi-refer panahon sa 40 AD to 50. Di wa pa maapil ang Revelation o part sa John. Pag akong hangion ni sila tigong nga tun-an niya ng history kanus-an na sulat ng New Testament kana mga libro diha. So gihimo niyang batayan, dili gali to Biblia iyang himong batayan, ang sultira sa laing libro, pero wala po niya matuhog kayo ang context, no? Wala kanya matuog kay iyarang gipahimuslan ang word nga nabuo. Unsa may nabuo? Apil na ba ang chapter o verse? Apil na ba ang pag-print, ang pag-bookbind, pag-bookbind sa old og new? Mao ba na? Dili oy. Panahon sa mga apostol wala pay bookbind old og new, wala. Latigo o mandam. Ayuha og sabot og ayo nang gibasa nimo reference. Okay. Dili mo angkon ang Katoliko logically sa Biblia kung dili gid siya makaangkon. Base atong gipangsaysay nato, legitimate owner gyud ang Katoliko. Ayaw na gamitan ng parason nga unsa may kasulatan na nag-ingon ang gobyerno nga pag magbuhat og kasulatan nga Katoliko mo'y tagiyaan ng Biblia. Na dili man po nabuhaton sa simbahan kay dili man niya ipagkait ang ownership sa Biblia sa mga tao. Kay ang salita ng Diyos para sa tanan. Pero dili malalis nga gikan sa Katoliko ang Biblia. Partly, naghawid ani mga Hudyo. Pero dili mga Hudyo ang gatibuok. Kay ang mga Hudyo galiwan mudawat sa New Testament. Dili noon tanan kay naa may mga Hudyo nga nidawat sama sa mga apostol. Pero dili gani ang mga apostol may nag-finalize sa ihap.
Padayon na to niyang video kay hapit na gyud mahuman. Pero wala mga mahal naming kaibigan. Panahon pa ng mga apostol, saka na lumitaw, huli ng lumitaw, itong si Jeronimo na nag-translate ng Biblia. Kaya mga mahal naming kaibigan, hindi po totoo na ang Biblia ay pagmamayari ay ang Iglesia Katolika. So ngayon, Okay, nangita siya og basihan sa akong gipamulong. Nga wa po gali siya basihan sa imong gipamulong nga dili Catholic Church may tagias Biblia. Pwede po na ko gali na isumbalik po niya ngagpangutana kay mangita man siya litra por litra sa Biblia. Pwede po na ko siya pangitaag litra por litra sa Biblia. Asa man po giingon diya sa Biblia sa mga apostol nga dili Katoliko may tagiya. Now, kaya ang ato gong pagpabarog nga Katoliko based on data. Kay dili man Iglesia ni Cristo manalo, dili pod mga Protestante, kinsa man. Kay naa man gi human caretaker ang Biblia nga maisip na tong maoy tag-iya. Kay sama sa yuta lagi nga ang Dios may tag-iya pero nganong na may caretaker nga nakapanag-iya gani. Kinsa may caretaker sa Biblia, dili man pod kamo, dili pod Muslim, kinsa man, di pod Judaism religion, mga Hudiyo man ang Judaism religion, katong nagpadayon sa Judaism kung naapa manggaling na, wala sila New Testament. Kaya ang Judaism, wa man mudawat ni Kristo. Niya ang ubang mga Hudiyo na convert mas Christianity, mo nang gibiyaan na po tong Judaism. Sa ato pa, katong Judaism, nga wa mo dawat ni Kristo, wala sila New Testament. Kay ang mga apostol naman nga mga Hudiyo nga nidawat ni Kristo nga nidawat sa New Testament niya, dili pod ang mga apostol may ga-finalize sa ihap. Kay wa may apostol nag-ingon nga kinirang 27 books mao'y inspired sa New Testament. Nga apil sa New Testament canon. Kinsay ga finalize sa ihap? Mga obispo. So muna akong gipasabot nga ang nagtibuok Katoliko kay mao'y nagkumpleto sa pagbuhat nga matibuok. Kay ang iyang gigamit nga argumento nga kay mga apostol may gasulat, sila lagi gasulat, mga Hudiyo may unang nakadawat sa pulong sa Ginoo, pero dili po sila tibuok nga ingon ani na karon nga gi-imprinta na, gibutangan nag page, butangan nag table of contents. Okay. Gibutangan nag Bible nga kanang description sa cover. Dili man ana, wala pa na panahon sa mga apostol. Okay. Kabalo ko nga maningkamot yun mo nga inyo yung i-reject ang Catholic ownership sa Biblia to justify sa inyong rebellion sa authority sa magisterium. Timan-an na to nga ang sala biya sa yawa kato si Lucifer mao ang pagrebuilde niya sa authority sa Dios. Mao pod ang gihimo ron sa mga dili Katoliko. Ang inyong pagrebuilde sa Katoliko nga naa niya ang authority. Nganong naa niya ang authority? Kay ang simbolo sa authority sa Dios naa sa Revelation 3:7 mga yawi. Ug asa man na gibilin ni Kristo. Asa man na gi-share ng mga otoritiha kanang Yahweh ni Pedro. Sa to pa, kanang katungdanan ni Pedro na diha ang authority sa matuod nga iglesia. Sa to pa kung unsang relihiyon na, unsang simbahan na ang nakighiusa ana nga katungdanan ni Pedro, mao na tinuod nga simbahan, mao na tagias Biblia, mao na dapat mutudlo sa Biblia. Final arbiter aning Biblia. Nya kay kanang katungdanan ni Pedro ang nagkapuli-puli ana mga Santo Papa man. So Katoliko mo'y tinuod nga simbahan o mo'y dapat mutudlo. Pero para makakompetensya lagi mo sa Bible interpretation, i-reject ginang ownership sa Katoliko ninyo. Wa mo'y laing option yun. Kay kung dili ninyo na i-reject,
na unsa may kapuslanan nga magtudlo-tudlo pa mo nga wa man day may authority kay di man mo'y tag-iya, di ba? Pero kung magpadayon mo ana, o sige lang. Basta kami sa Katoliko, dili manggali mga perfect mga sakop, pero nakasakay mi sa matuod nga barko. Matuod nga simbahan. Kung tututulan niya ito, gigibain muna nila yung aklat na binasa natin. Hihintayin ko po yon, mga mahal naming kaibigan. Okay. Dili nato na gubon kay sulat ko ng Katoliko. Ato lang siyang hangyon nga ayuhag sabot ug unsay gipasabot specifically sa pare. Misa may gipasabot sa pare nga nabuo atong panahon sa mga apostol. Nga naa nay chapter of verse, nga gi-imprinta na, nga gi-finalize ang ihap. Dili oy. Ang gipasabot sa pare nga nabuo, agkatong nabuo ra pud atong mga panahon na. Kung mag-isgot kag 50 AD, unsa may nasulat na ana, nabuo na anang higayon na. Wa pa man ay Book of Revelation, kaya ang Book of Revelation 90 naman. Ang atong gipasabot nga gitapok, gitibuok, tanan na tibuok na ba? Finalize na with napilian na. Hasta ang mga ihap gi-finalize nga 27 then 46 sa old. No. Kana may atong gipasabot nga pagbuo, pagtibuok nga kumpleto na gyud. Klaruhan na itana ha. Okay. Dili itong gipasabot rasa pare atong basahon nga imong gisulat tungod lang kay makabasa kag word nga nabuo. Unsa may nabuo? Sa mas pag-ingon nga tungod ba kay nakabasa mo nga lang Iglesia ni Cristo, mangangkon na din mo nga kamo na nga kanang Iglesia ni Cristo sa Biblia nagsugod man na sa unang siglo sa Jerusalem. Si Cristo ang founder, siya may gasugod. Unya, kanang inyo nga si Felix Manalo may gasugod, nganlan og ngal ni Cristo. Di ba na panglimbong? Ya, daghan ra ba na nalimbungan? Hinoon tag na sa Biblia nga daghan ang malimbungan. Ato ning tiwaso na lang paminaw ning video, then atong usahon na lang dayon ang panapos na tong tubag kay niabot na og 2 ka oras ang atong expo aning video ha. So ngayon, kanino ba ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga salita? Kasi yung Biblia, salita ng Diyos ito eh. Ang tawag nito, ayon sa kanilang aklat, salita ng Diyos. No? Kanino ba ito ipinagkatiwala? Dito po natin basahin, mga mahal naming kaibigan. Sa Roma, no? Dito natin basahin sa Roma 3, talatang 2. Ito po, ating mababasa. Talatang 2. 3, talatang 2. Ano nakasulat? Dito. Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga salita ng Diyos. Kanino ipinagkatiwala? Ano ang nabasa po ninyo? Sa Katoliko Romano? Ipinagkatiwala ang salita ng Diyos o ang itong Biblia? Hindi po sa mga Hudyo. Hindi po sa mga Katoliko Romano. Okay. Sakto tong iyang giingon nga sakto to iyang giingon nga ipinagkatiwala sa mga Hudyo. Pero katong una kay ang mga Hudyo manggod may unag yung gitawag. Pero wala giingon dito nga mga Hudyo lang. Then katong iyang sumpay nga dili sa Romano Katoliko. Wala po na giingon dito sa bersikulo. So kung kana ra hinuon nga bersikulo di wa gitay labot. Wa gilabot ang Katoliko kung ang atong tuhuan kato ra nga bersikulo. Ang atong pagtuon sa Biblia tibuok man. Nya mayon gitag tibuok apil na sa iyang pagkatibuok gyud pagkahimo ana. Kay kung kato ra iyang basahon nya ipatuon niya nga kana ra gyud kulang.
incomplete nga naman kay dili man tinuod nga mga Hudyo ra. Apil man pod giapil man pagpanawag ang mga Hintil sa to paapil nga Romano ana. Gani ang prueba ana si Kristo nag-ingon. Pedro maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem unsa man na lugar sa mga Hudyo. Pagpamatuod usab sa Roma. Unsa may ibot pasabot sa Ginoo nga na unsa may gipasabot sa Ginoo ni Pablo ana nga paadtuon mo siya sa Roma. Kay i-extend ang pagpaubaya sa pulong sa Ginoo dili lang sa mga Hudyo, apil ang mga Hintil, therefore mga Romano. Kay ka mga Romano Hintil man. Di ba? So mao lagi na nga magtuon og Biblia kumplituhon. Dili nang mo basa lag usa ka verse din, putlon ang tibuok context. Katong imong gibasa nga bersikulo, part lang to siya. Nga tinuod nga gipanig katiwala ang mga pulong sa mga Hudyo. Pero una, ayog hunong niya, ayog period. Kay kung mo period ka sa to pa, wala apil ang mga Hintil sa New Covenant Kingdom. Di na mao. Unya, nga ito manggong paksa pagtibuok sa Biblia. Yung pag-canonize ba? Nga gi-close ang canon sa Old kay duha man tong canon sa mga Hudyo 46 ug 39. Niingon ang mga obispo ay kulang ng 39, 46. Pero si Martin Luther lang iyang gibalik tong 39 kay sa 46 books malupig man siya debate mo nang ibalik na ko tong kuan katong 39 nga walay makabiyo. Ay siya may nagkulang gani. Kay ang tinuod nga naa sa authority mga obispo man kay mo may successor sa mga apostol. Sa to pa dili dapat tuhuan si Martin Luther. Pero sa New Testament wa gid siya nakuha. Na siya gustong kuhaon ang Revelation og James kay sa James God. Naman god siya teaching nga sayop kung iapil ang Book of James kanang patay ang pagtuo kung walay buhat kay si Martin Luther gatudlo man gud og faith alone. So musango ng iyang teaching sa Book of James mo nang gusto niya kuhaon ng James hasta po ng Book of Revelation kay galisod siya sabot ana. Pero wala siya mulampos kay ang mga protestante nga parehas niya wa man mutuo niya anang puntuha. Mo bitaw nga Protestante o Katoliko, parehas ra nga 27 books ang New Testament. Kaya wa man mulang po si Martin Luther, pagpatuo niya sa ubang mga Protestante nga mga sagabay niya, nga kuhaon ng James o Revelation. Nung napag ito'y lain. Pero nilampos si Martin Luther sa kalibutan sa Protestantismo, pagkuha atong 7 books. Kay imbis 46, katong Septuagint, napatuo man gyud niya tanang protestante nga didto lang sa Palestinian nga walay makabiyo katong 39 kay parehas man po sila tanan nagtudlo nga walay purgatorio. Pero mao lagi hunahunaog ayo kinsa dapat ang tuhuan. Si Martin Luther nga nabulag sa authority sa Santo Papa, successor sa katungdanan ni Pedro, ang holder of the keys, naghawid sa authority sa Dios. Kay kana laging keys, authority man na sa Dios, simbolo man na sa authority sa Dios. Revelation 3:7, si Kristo may gahawid ana. Dito man na gi paambit, dito man na gi tugyan ni Kristo sa katungdanan ni Pedro. Nga gisalo-salo sa mga Santo Papa. So dapat si Martin Luther mahimo lang siyang tinuod nga mensahero kung magpabilin siya sa pagpailalom aning katungdanan ni Pedro nga gisalo-salo sa mga Santo Papa. Sakto na unta siya, permiro. Pero sa dihang ni-rebelde siya, naparehas siya sa gihimo ni Lucifer. Diba? Nganong naparehas ang gihimo ni Martin Luther ni Lucifer tungod kay si Lucifer nahulog siya sa dihang ni-rebelde siya sa authority sa Dios. Unya, kanang authority sa Dios naman na ni Kristo. Unya, simbolo ana Yahweh man. Unya, gitugyan man na sa katungdanan ni Pedro. Unya, ang
Sunod anang katungdanan ni Pedro kay ang katungdanan kung mabakante dunay mapuli. Acts chapter 1 verse 20. Ya mga Santo Papa man nakapulian ang katungdanan ni Pedro. Sa ato pa, ang authority naagyod sa Santo Papa. So kay nibulag man sa authority sa Santo Papa si Martin Luther. So naparihas gyud, wa siya kabantay. Naparihas ang iyang gibuhat ni Lucifer. Basta mo bulag na ka sa tinuod nga nay authority, daghan kay mo ron, apil na ni si Latigo. Katoliko man ni sa una, din nabulag man noon siya sa tinuod nga nay authority. Okay. So, dili ra ta taman. Actually, giimpronto ni nato, wala ta maghimo og kanang script. So, mo na nga kahibalo ko nga na siguro yung mga kulang. Bisag taas na kayo nga video. Mo po ni usa sa hinungdan nganong nataas ka ining video nato kay wa mo guna to ni gi hanay, wa nato gi gisuwat. Kaysa suwat kay pwede man nato mamubo nga masulod ta ng context. Pero giimpronto nato unya basta iluwa lang ko ninyo nga daghan kay kung ika-istorya. Unya sa ako pong pagka kana bang akong style sa pagpasabot ipasabot yun ako gayo. Kung mahimo gani mahurot na ko ta ng angle, pero kay balo ko nga dili gyud na ma-perfect. Muna nga ang ubang mga punto sa uban na lang mga videos na ko atangi. Daghang salamat og hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.